Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU. Andito na naman nga po ako, ang inyong kapatid na si Gandara para magatid ang latest update and fresh happenings about sa TVJ sa Itbulaga at sa loob at labas po ng showbiz. And for tonight's video, ang pag-uusapan natin ay patungkol nga po dito sa pagsisisi ng GMA Network na kalabanin at tapatan po ang Itbulaga. Nako, isang malaki naman po talagang pagkakamali iyon. Sana talaga nakisimpatya na lamang po sila, baka sakali na ang TVJ pa ang nasa GTV ngayon, di ba? Pero wala nasa huli po ang pagsisisi talaga. At syempre, pag-uusapan din naman po natin ang tila pananabotahe daw sa Itbulaga. Lalo pat tinanggal daw po sa top 10 ang Itbulaga. Top 10 TV programs. Nako, grabe naman yun. Pero bago po natin simulan ang chika na yan at pag-usapan ng buong detalye, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa aking channel, pindutin nyo na yung subscribe button na yan at notification bell para mag-updated po kayo sa mga susunod nating balita. And sa mga subscribers naman natin, masisipag na commenters, guys, maraming salamat sa pagsuporta ninyo sa bawat update na atin pong inilalabas araw-araw. Ngayon pag-usapan nga po natin ang pagtanggal sa Itbulaga sa top 10 TV programs. So mula po ito sa GMA Network. Nagpo-post po sila dahil proud sila na GMA Network straight ang top 10 TV programs. Siyempre, maaari ba namang hindi i-post yan ng GMA Network? Kaya malaking bagay din po ito para sa kanila po mag-advertise ang mga advertisers. So, makikita po ninyo dito parang Saturday episode po ito. May magpakailanman, Pipito Manaloto Okay. Ano pala ito? March 9, 2024. So, Saturday nga po ito, Kadawikans. And, makikita nyo straight GMA Network nga po ang nasa top 10 TV programs from Nutam. Overnight data. So, meron po nagtataka na bakit hindi po isiningit dito ang Itbulaga Gayong, sabi po ng PEP-PH. Tay or tabla ang lunchtime movie hits ng GMA at ang Itbulaga. So, kung yan, dapat isinama nila yan dyan. Bakit nagsosolo ata ang lunchtime movie hits? Ayaw ipakita ang pangalan ng Itbulaga? Sureten na baka malaman ng mga advertisers na nangunguna pa rin at talagang hindi pa rin lalakayang ungusan ang Itbulaga, doon pa rin magtiwala. Baka kasi sabihin nga naman daw ng mga advertisers, ayon po sa mga netizens komento po ng mga Darikans, baka na nga naman daw po isipin ng mga advertisers, nakachamba lang ang GMA Network. So ito yun noong Sabado March 9, tabla, napakalinaw po nang nakalagay dito, tabla ang lunchtime movie hits at ang Itbulaga na parehong 4.3% at ang It's Showtime ay 3.8%. Tama nga naman, 4.3 din po yung nakalagay dito sa 10 lunchtime movie hits. So kung 4.3 din ang Itbulaga, bakit nilagay yan dyan? So mula po sa PEP-PH, ang chika po na iyan, makikita po ninyo noong Sabado March 9, tabla ang lunchtime movie hits at Itbulaga na parehong 4.3% from PEP-PH. So, anyari? Bakit may pagtanggal po sa Itbulaga sa top 10 TV programs? Well, for me naman, nakasubaybay po ang mga TVJ fans sa ratings, guys. And they know the latest update. Ngayon, ang nakapagtataka lang bakit kinakailangan natanggalin ang Itbulaga doon. So, kung tabla yan, since sa kanila rin naman ang galing, ang PEP ay sa GMA din naman daw, ay dapat hindi tinanggal. Kung tabla, yun. Samantala, narito naman po ang post ng GMA Network pa rin patungkol po sa new time slot itong mga nagdaang araw. Syempre, nag-adjust po sila mula nung nawala ang tahanang pinakamasaya na paaga ang abot kamay na pangarap na siyang Kadaway Cards. Asset ba tawag doon? Panlaban nila. Kasi malakas daw po ito sa ratings. Pero ayon sa report ng Lionheart,
Wrong move, abot kamay na pangarap, suffers dip in ratings on earlier time slot. Nako, nalinti ka na. Bad move nga bang pinaaga ang time slot ng abot kamay na pangarap? Kasi, base po guys sa mga update ng ratings, bumaba po ang ratings ng abot kamay na pangarap. Oh, for sure, malaki pong epekto niyan sa GMA Network. Malaki ang epekto niyan sa mga advertisers guys. Pag bumaba, ay, bawas muna tayo, mahina kayo. And ito ba ang dahilan kung bakit bigla-bigla din naman na binago po ng GMA ang time slot. So binalik po sa dating oras ang abot kamay na pangarap, siguro sa takot po nila na muli pong bumaba ang ratings nito. Ito na nga lang po ang matatawag nilang panlaban ng kanila pong network. And eto na nga, puspusan po ang promote ng GMA Network mga kapuso mula daw po nung March 8, balik na daw po ng 2:30 p.m. ang abot kamay na pangarap. We heard you. Afternoon habit ng bayan, balik 2:30 p.m. na raw. Nako, nakaano po agad ang GMA Network. Nakatunog agad na maling move ang tapatan at kalabanin po nila ang Itbulaga ng TVJ. Itapat ba naman nila sa Itbulaga? Wala talagang manonood po niyan. So, hindi lang po abot kami na pangarap guys, apektado halos lahat po ng shows ng GMA7 sa pabagsak guys Kalabanin ba naman nga ang TVJ? Sabi dito, mula pa rin sa PEP noontime at afternoon na ratings ng GMA7 na apektuhan ng pagkatanggal ng tahanang pinakamasaya. Maaaring nanibago ang televiewers sa pag-adjust sa time slot ng mga programa ng GMA7 sa tanghali hanggang sa hapon dahil sa pagkatanggal ng tahanang pinakamasaya. Noong Biyernes, March 8, 2024, ang lunchtime movie hits ang ipinalit sa time slot ng tahanang pinakamasaya. Ang una nila ipinalabas ay ang pelikulang Private Benjamin ni Vice Ganda. Ang nakuhang ratings nito ay 3.3%. Hindi nito natalo ang ratings ng Itbulaga. O diba, kauna-unahang araw, hindi nila nataob ang TV5. Hindi nila nataob ang Itbulaga. Kapag kaganyan, out of curiosity, diba? Pero wala pa rin Wala ta pumipake sa kanila. Na naka 4.4% po ang TVJ, ang TV5. At ang It's Showtime naman ay 3.8%. Nananatili unang araw ng sabak ng lunchtime movie hits nila. Pangatlo pa rin ang GMA. Pero at least, nakatungtong ng 3%. Unlike po sa tahanang pinakamasaya na flat sa 2%. Napaga ng 30 minutes ang pasok na abot kami na pangarap. Pero maaaring hindi sila nasanay sa maagang time slot kaya naka 8% lamang ito. Tumama naman sa pang-afternoon slot ang Lilet Matias, attorney at law, kaya na-maintain ang 9.2% ang rating. At Makiling naman ay naka 8%. Medyo bumaba rin ang napaagang Fast Talk with Boy Abunda na 4.6%. At ang sumunod na Romantic Deception ay 2.6%. Grabe, saklap no? Guys, puro sa pababa. Napaaga rin ang Family Feud at bumaba rin. Nako po, lahat na sa 7.7%. Kaya sabi ko talagang siguro malaki pong epekto nito sa GMA Network. Kaya agad-agad, binago rin po nila ang oras, binalik sa dati. Kasi kahit po ilang araw, yon malaki ang epekto. Samantala, dumako naman tayo ngayon sa pagbabasa ng komento mula po sa ating mga subscribers. So, mula po kay Sir Erwin Ilagay. Magandarang gabi sa iyo, sir. Magandarang gandara. Talagang pinipilit ni Angas na ikabit ang Itbulaga sa pamamahalam nila. Wala siyang ambag para sabihin niya yon. Kaya nga, bakit po kailangan nilang ikabet ang TVJ sa pamamaalam ng noontime show? Kasalanan pa ba ng TVJ kung hindi rin mahusay ang kanilang mga creative team, mga kadaway cats? And hindi ba't yan po ang pinagmulan
yung sa ano rin, mga programa. Gusto nilang tanggalin ang namamahala dyan sa mga paggawa po ng mga segments. Tapos, nung nawala, hindi naman pala nila kayang panindigan na wala po ito. You know, it's a perfect example guys na akala nila wala kang ginagawang tama. Akala nila mali ang mga ginagawa mo. Or wala ka ng pakinabang. Tas at the end of the day, ang yayabang lang pala nila. Hindi naman pala nila kaya. So, without those people na gusto po nilang tanggalin, ayun, lumubog ang programa nila. Sabi naman ni Sir Roy Michano Mogol, ano pa ba ang ipinaglalaban ng mga vlogger ng tape? Wala na ang tahanang pinakamasaya. Dapat kasuhan talaga yung mga yan. Kaya nga, biruin nyo, damay pa po ang TV5 studio, ang TV5 mismo, at sabihin na ito'y nasusunog na. Grabe naman. So, yun lang po muna ng ating update sa gabing ito. Sa mga komento naman po ninyo, pakiiwan lang po dyan sa baba. And sa mga hindi pa nakaka-subscribe, don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates. Salamat!